Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Sam. Walang eksaktong taon. Puerto Princesa. Si Sam ay lumaki sa isang lugar na kilala sa mga gandang tanawin at mayamang kultura. Sa kabila ng kagandahan ng lugar, ang paboritong bahagi ni Sam ay simpleng tahanan ni Lolo Ipo. Sa tuwing naririnig niya ang malambing na tawag ng lolo, kaagad siyang tumatakbo papunta dito at dala ang kanyang walang kapantay na sigla at pananabik. Sa mga mata ng batang si Sam, si Lolo Ipo ang bayani. Mula sa mga kwento na puno ng kababalaghan at kasaysayan, hanggang sa mga aral na puno ng karunungan. Ang bawat sandali na kasama ang lolo, ito ang pinakamahalagang alaala para sa kanya. Sa ilalim ng malaking puno ng mangganang bakuran, madalas silang magkasama. Nag-uusap habang hinahanap ang lili mula sa mainit na araw. Napakalapit ni Sam sa lolo. Hindi lamang sa mga kwento at aral na binabahagi, kundi dahil sa walang kapantay na pagmamahal at pag-aaruga na pinapadama nito sa kanya. Kapag malungkot o may problema si Sam, si Lolo Ipo ang kanyang takbuhan. Palaging handang makinig at magbigay ng payo. Isang bagay ang palaging dala ni Lolo Ipo. Isang lumang medalyon na nakasabit sa isang mahabang kwintas. Para kay Sam, ang medalyon na ito ay tila may taglay na mahiwagang kapangyarihan. Isang simbolo ng katatagan at pagmamahal ng lolo. Sa bawat paglipas ng panahon, lalong tumatatak sa isipan ni Sam ang kahalagahan ng medalyong yon, na para bang ito'y isang bahagi ng kanilang pamilya. Isang pamana na may hindi matatawarang halaga at kasaysayan. Apo, palagi mong tatandaan na lahat ng bagay sa mundo, lahat yon ay nakatadhana. Kahit napigilan natin ito, hindi na yun magbabago. Wika ni Lolo Ipo. Paglaki ko, Pulo, gusto ko pong maging kagaya mo. Tumutulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Tugon ni Sam. Napangiti lamang si Lolo Ipo sa sinabi ng apo. Sa pagdaan ng taon, nadestino sa Maynila ang ama ni Sam dahil isa itong pulis, kaya walang nagawa ang binata kundi magpaalam sa lolo. Magkikita pa naman tayo, Apo. Huwag ka nang umiyak. Alam mo naman kung saan ako makikita eh. Wika ni Lolo Ipo. Pangako, Pulo. Babalik po ako dito sa atin at pagbalik ko, turuan mo po ako Tugon ni Sam. Nagyakapan ang maglolo at nagpaalam na sa isa't isa. Nang naroon na sa Maynila, nanibago si Sam sa ingay at dami ng tao. Naging mahirap para sa kanya ang mga pagbabago. Ngunit palagi niyang inaalala ang mga payo at kwento ni Lolo Ipo. Sa bawat araw na dumadaan, lalo niyang pinapahalagahan ang mga natutunan mula sa lolo. Sa eskwela naman, naging masipag si Sam at nagkaroon ng maraming kaibigan. Isa sa kanila si Cholo, isang mabait at palakaibigang binata. Naging malapit sila sa isa't isa at madalas magkasama sa iba't ibang gawain. Si Cholo ay tila naging kapatid na rin ni Sam sa bagong lugar. Ngunit isang araw, bigla na lamang nawala si Cholo. Hindi alam ni Sam ang dahilan kung bakit lumayo ang kaibigan.
pakiramdam niya, may malaking puwang na nawala sa buhay sa Maynila. Pero sa kabila nun, pinilit pa rin niya magpatuloy. Sa puso ni Sam, nananatiling buo ang mga alaala ni Lolo Ipo at nagsisilbing gabay sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Hanggang sa isang araw, muling bumalik sa eskwelahan si Cholo. Natuwa si Sam nang makipag-usap ang binata kay Cholo sa hardin ng eskwelahan. Hindi niya inaasahan ang salitang sasabihin ng kaibigan. Nabigla siya nang sabihin ni Cholo na ayaw na nitong maging kaibigan si Sam. Pare naman, kaibigan kita, di ba? Parang kapatid na nga ang turing nating dalawa eh. May nagawa ba ako mali sa'yo? Tanong ni Sam. Nagbago ang itsura ni Cholo. Tila may mabigat na bumabagabag sa damdamin. Di tayo pwede maging magkaibigan dahil ang lolo mo. Kaaway siya ng pamilya ko, pare. Lumayo ka na sa akin bago pa mahuli ang lahat. Tugon ni Cholo. Kaaway ni lolo? Pero hindi naman masama ang lolo ko eh. Ano bang sinasabi mo? Tanong ni Sam na hindi makapaniwalang may ganoong dahilan. Ang kulit mo, no? Sa tingin mo ang mga magulang ko ang masama? Pare, lumayo ka na. Isipin mo na lang na hindi mo ako nakilala. Aalis na rin naman kami. Tugon ni Cholo habang papalayo sa binata. Nabigla si Sam sa mga sinabi ng kaibigan. Hindi niya lubos maisip kung paano naging kaaway ng lolo ang pamilya ni Cholo. Ngunit sa kabila ng pagtataka, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Nawalan ito ng kakilala sa lugar na tinuturing na pangalawang tahanan. Nang mga sumunod na araw, lumipat na nga ang pamilya ni Cholo sa probinsya. Dala ni Sam ang pagkabigla at lungkot sa hindi inaasahang pangyayari. Naging mas mahirap para sa kanya ang magpatuloy sa buhay Maynila na puno ng pag-aalala at tanong sa isipan. Makalipas ang ilang buwan, binalita ng ama ni Sam na babalik na sila sa probinsya. Natuwa naman ang binata dahil sa wakas, makikita na niya ang lolo. Pagkarating sa probinsya, hindi mapigilang magsaya ni Sam nang makita muli si Lolo Ipo. Ngunit ang tuwa ay biglang napalitan ng pangamba nang makita niyang tila humihina na ang kalusugan ng lolo. Hindi niya maiwasang mag-alala sa kalagayan nito. Kagad binahagi ni Sam ang tungkol kay Cholo kay Lolo Ipo. Sa pagkukwento ng binata, unti-unting nagbukas ang puso ni Lolo Ipo tungkol sa nakaraan. Sinabi niya ang pagkakamali sa pamilya ni Cholo. Sinabi niyang siya ang dahilan kung bakit nawala ng kapatid si Cholo. Dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari na may kinalaman sa ama ni Sam. Nakilala mo pala si Cholo, Apo. Ang mga nangyari sa nakaraan, hindi naman kayo kasali pero mag-iingat ka sa pamilya ni Cholo. Dahil malakas sila at walang puso. Wika ni Lolo Ipo. Bakit naman po humantong sa pangyayaring yun ang naganap sa nakaraan? Tanong ni Sam. Nag-aaral pa noon ang ama mo. Kaklase niya si Charles, ang kuya ni Cholo. Batalino ang tatay mo. Kaya labis siyang kinainggitan ni Charles. Nalaman ko na lang na aswang ang pamilya nila at binigyan nila ng sakit ang tatay mo. Namuntik na niyang ikamatay. Mabuti na lang at naagapan ko. Kaso napatay ko si Charles. Tugon ni Lolo Ipo. Nalungkot si Sam sa kwento ni Lolo Ipo.
Ngunit alam niya na wala na siyang magagawa sa mga pangyayari. Tulad ng sinabi ni Sam nang umalis sila ng pamilya, nagsimula siyang mag-aral ng mga orasyon, ritual, at iba pang kaalaman na tinuro ni Lolo Ipo. Naging gabay at guro niya ang lolo sa mga bagay na ito. Sa bawat araw ng pagsasanay, nadama ni Sam ang bigat at kahirapan ng pagsubok na dinaanan ni Lolo Ipo. Hindi madali para sa kanya na maunawaan at maisagawa ang mga ritual at orasyon. Ngunit sa bawat pagpupursige, naging malakas ang determinasyon niya na maging kagaya ng minamahal na lolo. Makalipas ang ilang taon, tuluyan ng tumanda si Lolo Ipo. Unti-unti na siyang humina at naramdaman ni Sam na malapit na itong pumanaw. Sa huling sandali ng buhay ng matanda, ipinamana ni Lolo Ipo ang kanyang pinakamahalagang pamana. Ang medalyon. Nasagisag ng pamilya at mga aral na iniwan ng lolo sa kanya. Sa pagkawala ni Lolo Ipo, lubos na nadama ni Sam ang pangungulila at lungkot. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nagpatuloy siya sa pag-aaral at pagpapahalaga sa mga natutunan mula sa lolo. Lumipas ang ilang taon, nagkaroon na ng sariling pamilya si Sam. Muli namang pinagtagpo ang landas nila ni Cholo. Lumapit ito kay Sam at humingi ng tawad. Kaya muli naging magkaibigan ang dalawa, ngunit hindi alam ni Sam, may masamang plano pala sa kanya si Cholo. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Sam, bigla na lamang dumalaw sa panaginip niya si Lolo Ipo. Apo, mag-iingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. May parating na panganib. Mag-iingat ka. Wika ni Lolo Ipo sa panaginip. Napaupo bigla mula sa higaan si Sam. Ramdam niya ang pangangatog ng katawan. Ano kaya ang ibig iparating ni Lolo sa mga sinabi niya? Tanong ni Sam sa sarili. Tumayo ito at nagdasal sa maliit na altar sa kanilang tahanan. Kinabukasan, dinalaw ni Sam ang puntod ng lolo. Hindi niya maiwasang hindi maiyak dahil naalala pa din niya si Lolo Ipo. Matapos dumalaw sa sementeryo, umuwi na si Sam at nakasalubong niya si Cholo. Pare, umiiyak ka ba? Naalala mo na naman ang lolo mo, no? Wika ni Cholo. Oo, dinalaw ko kasi si lolo. Masakit pa rin para sa akin na wala siya eh. Tugon ni Sam. Ayos lang yun pare. Kasama yan sa buhay. Alam mo, may dala akong pagkain para sa inyo ng pamilya mo. Ako mismo ang nagluto niyan. Wika ni Cholo. Kaagad namang tinanggap ni Sam ang binigay ng kaibigan. Nako, nag-abala ka pa talaga. Pero salamat sa libreng pagkain ha. Tugon ni Sam. Napatango lamang si Cholo at nagpaalam na ito. Pagka-uwi ng tahanan, kaagad sinalubong ng asawa si Sam. Mahal, may mga naghahanap sa'yo kanina. Magpapagamot daw kaso wala ka naman eh. Wika ni Matilda. Ganun ba? Galing ako sa puntod ni Lolo eh. Dinalaw ako sa panaginip kaya yun. Pinuntahan ko muna. Tugon ni Sam. Yan kasi, hindi mo dinadalaw, nagtatampo na tuloy sa'yo si Lolo Ipo. Muling wika ng asawa. Hanggang sa napansin ni Matilda ang dala ni Sam. Ito ba? Galing to kay Cholo. Niluto niya daw para sa atin.
Wika ni Sam. Grabe no, ang bait talaga niyang kaibigan mo. Tugon ni Matilda. Ngumiti naman si Sam at sinalin ang pagkain sa lagayan nang bigla na lang kinainan ito ng pusa. Kaagad binugaw ni Sam ang pusa at ilang sandali lang. Bigla na lamang nangisay ang pusa at binawian ng buhay. Nang mapansin ni Sam ang pagsakit at pagkamatay ng pusa, pagkatapos kumain ng pagkain na binigay ni Cholo, hindi na siya nagdalawang isip na humingi ng tulong sa mga medalyon na iniwan sa kanya ni Lolo Ipo. Alam niyang makapangyarihan ang mga ito. Tiwala siya na tutulungan siya ng kanyang lolo mula sa kabilang buhay. Lolo, tulungan mo po ako. Alam ko pong may masamang balak si Cholo sa akin at sa pamilya ko. Kailangan ko po ng gabay at proteksyon. Wika ni Sam. Ngunit walang sagot na dumating mula kay Lolo Ipo. Tila naunawaan ni Sam na hindi lahat ay maaaring sagutin ng mga medalyon. Kaagad nagpasya si Sam na lumayo muna sila ng pamilya sa lugar. Hindi niya alam kung paano niya magagamot ang takot at kabang naramdaman. Ngunit alam niya na kailangan niyang protektahan ang sarili at mga mahal sa buhay mula sa posibleng panganib na dala ni Cholo. Matilda, kailangan muna nating lumayo dito. Sigurado ako may masamang balak si Cholo eh. Hindi natin alam kung kailan niya ito gagawin. Wika ni Sam. Matapos mapakain ang mga alagang hayop, nagbalot kagad si Sam ng mga gamit. Sinabihan ang asawa na kagad maghanda. Hindi na niya binahagi pa sa asawa ang buong detalye ng nangyari. Ngunit ramdam ni Matilda ang tensyon at kaba sa boses ni Sam. Teka, ano bang nangyayari, Sam? Bakit tayo biglaan na lang aalis? Tanong ni Matilda. Mahal, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Pero may masamang balak si Cholo sa atin. Kailangan nating lumayo at magtago muna. Tugon ni Sam. Walang pag-aatubiling sumunod si Matilda sa naging pasya ni Sam. Sa kanilang pag-alis, naramdaman nila ang lungkot at pangamba sa pag-iwan sa kanilang tahanan at sa mga alaala ng nakaraan. Lolo, tulungan mo po sana kami malampasan ang mga pagsubok na ito. Kailangan po namin ng gabay at proteksyon nyo. Wika ni Sam. Sa kabila ng pangamba at takot, nagtiwala si Sam sa mga aral at payo na iniwan sa kanya ng lolo. Hanggang sa huling sandali ng kanilang pag-alis, ang mga salita at alaala ni Lolo Ipo ang nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Matapos ang ilang araw na paglalakbay, nakarating sila sa isang lugar na hindi kilala si Sam, malayo sa kanilang dating tahanan. Subalit bago pa man malaman ang kanilang magiging kapalaran, dumating ang isang balita na nagdulot ng pagkabigla at lungkot kay Sam. Isang masamang balita na hindi niya inaasahan. Biglaan ang pagkamatay ng tatay ni Sam. Nag-iwan ng malaking puwang sa puso ni Sam at sa buong pamilya. Sa oras ng kanilang kalungkutan at pangungulila, ramdam ni Sam ang pagkakaisa at suporta ng sariling pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo na kanilang pinagdaanan, nanatili ang pag-asa at determinasyon ni Sam na labanan ang anumang hamon sa buhay. Ang pamanang medalyon ni Lolo Ipo ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas, gabay sa gitna ng mga pagsubok at tunos. Hindi alam ni Sam ang gagawin. Hanggang sa isang gabi, kinausap siya ni Matilda. Sam, bukas na ang huling lamay ng papa mo. Hindi pa tayo pupunta.
Ano bang nangyayari sa'yo? Asawa mo ko. Pwede mo namang sabihin sa akin ang mga gumugulo sa isipan mo eh. Wika ni Matilda. Bakas sa mga mata nito ang pag-aalala sa asawa. Napaniginipan ko si Lolo. Binigyan niya ako ng babala. Pakiramdam ko, may balak na masama sa atin si Cholo eh. Yun ang naisip parating ni Lolo pero parang naduduwag ako eh. Pag-amin ni Sam, niyakap lamang ito ng asawa. Pinagaan ang nararamdaman ni Sam. Hindi mo naman kailangang maduwag eh. Andito ako. Handa kitang damayan sa anumang pagsubok mo. Wika ni Matilda. Naramdaman ni Sam ang lakas at tapang na nagmumula sa suporta ng asawa. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa labanang yun. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, nagpa siya itong harapin ng anumang panganib na darating. Nang sumunod na araw, naghanda si Sam para sa huling lamay ng ama. Isinama niya ang medalyon na iniwan ni Lolo Ipo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas at proteksyon. Alam niyang posibleng magkita sila ni Cholo. Kaya nagpa siya itong maging handa sa anumang maaaring mangyari. Matilda, kailangan natin maging maingat. Hindi natin alam kung ano ang plano ni Cholo. Pero alam kong hindi natin siya dapat pagkatiwalaan. Wika ni Sam habang inaayos ang kanilang mga gamit. Naiintindihan ko, Sam. Mag-iingat tayo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kita iiwan eh. Tugon ni Matilda. Nang makarating sa lamay, ramdam ni Sam ang bigat ng lungkot sa kanyang dibdib. Naglakad ito papunta sa kabaong ng ama. Doon tahimik na nalangin, humihiling ng kapayapaan at gabay. Habang nakikipag-usap sa ilang kamag-anak, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Isa sa mga matatandang kamag-anak ang nagkwento na isang aswang ang umatake sa ama. Noong gabing pumanaw ito. Sam, isang gabi bago pumanaw ang tatay mo, may narinig kaming kaluskos sa labas ng bahay. Akala namin normal na hayop lang. Pero may biglang sumigaw at nakita namin na may aswang na umaatake sa kanya. Wika na matanda. Nanlaki ang mga mata ni Sam sa narinig. Kaagad niyang naalala ang babala ni Lolo Ipo. Hindi niya maalis sa isipan na may kinalaman si Cholo sa nangyari sa ama. Maraming salamat po sa pagsasabi. Hindi ko po palalampasin ito. Aalamin ko ang katotohanan. Tugon ni Sam. Sa kanyang pag-iimbestiga, unti-unti niyang natuklasan na si Cholo nga ang may sala. Nalaman niya na si Cholo mismo ang nasa likod ng pag-atake. Dala ng kanilang matinding alitan mula pa noong panahon ni Lolo Ipo. Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang lahat. Kailangan natin maging handa, Matilda. Gagawin ko ang lahat para protektahan ng pamilya natin. Wika ni Sam. Nag-aalab ang puso sa pagnanais na ipagtanggol ang pamilya at itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Kasama mo ko, Sam. Harapin natin ito ng magkasama. Tugon ni Matilda. Handa rin ito sa anumang maaaring mangyari. Hindi, Matilda. Dito ka lang. Ako na ang bahalang humarap kay Cholo. Hindi mo na ako kailangang alalahanin. Wika ni Sam habang nakatitig sa asawa. Niyakap nito si Matilda na mahigpit. Pakiramdam niya, ito na ang huling pagkakataon na magkakasama sila.
Cholo ang luha ni Matilda. Ngunit tinanggap pa rin niya ang pasya ng asawa. Mag-iingat ka, Sam. Andito lang ako palagi. Naghihintay sa pagbabalik mo. Wika ni Matilda. Dali-daling umalis si Sam mula sa tahanan. Dala ang medalyon. Hindi na niya hinantay pa ang paglibing sa ama. Alam niya na mas mahalaga ngayon ang protektahan ang pamilya laban sa panganib na dala ni Cholo. Naglakbay si Sam papunta sa malayong bundok. Isang lugar na kilalang taguan ng mga lihim at kasaysayan. Alam niya na dito maaaring magtago si Cholo. Malayo sa kabiasnan at hindi makikita ng mga tao. Sa bawat takbang niya papunta sa bundok, nadama niya ang bigat ng misyon. Ngunit hindi ito nagpatinag. Pagkarating sa tuktok ng bundok, nakatagpo niya si Cholo. Nasa tabi ito ng isang maliit na kubo. Tila nag-aabang sa kanyang pagdating. Nagkatinginan silang dalawa. Kahit alam ni Sam ang tunay na intensyon ni Cholo, nagpa siya itong magkunwari na tila wala siyang alam. "O pre, ang tagal nating hindi nagkita. Butin lang at natagpuan kita dito." Wika ni Sam. "O pare, hindi ko inaasahang susunod ka sa akin dito. Ano ang nagdala sa'yo sa lugar na to?" Tanong ni Cholo. Gusto ko lang malaman kung bakit ka biglang nawala ulit eh. Ang dami nating alaala bilang magkaibigan. Ayoko namang mawala yun ng ganun-ganun lang." Tugon ni Sam. Pinipilit pa rin ito na maging kalmado. "Naiintindihan ko, Sam. Mahirap din para sa akin ang lahat ng ito eh. Pero kailangan natin mag-usap ng masinsinan." Wika ni Cholo habang naglalakad papalapit kay Sam. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Bawat isa ay nag-iingat sa kanilang mga kilos at salita. Hanggang sa nagpaalam si Cholo na pupunta muna ng banyo. Nagsabi naman si Sam na pupunta muna sa kwarto para magpahinga. Gabi na din ang mga oras na yon. Alam ni Sam na gagawa ng hakbang si Cholo kaya hinanda niya ang sarili. Hindi nga nagkamali si Sam. Ilang oras lamang ang lumipas ay bigla na lamang nagpunta si Cholo sa kubo at may dala itong kutsilyo. Ngunit nagulat si Cholo nang saksakin niya ang higaan kung saan naroon si Sam. Wala ito roon. "Ako ba ang hinahanap mo? Hindi mo naramdaman ang presensya ko dahil sa orasyon ang ginawa ko." Wika ni Sam mula sa likuran ni Cholo. "Akala ko mangmangga. Pero mas tuso ka pa pala sa akin eh." Wika ni Cholo. Dali-daling sumugod sa kinatatayuan ni Sam. Ngunit mabilis itong nakailag sa pagsugod ni Cholo. Nagagawa niyang umiwas sa bawat galaw ng kalaban. "Itinuring kitang kaibigan na parang kadugo. Bakit mo nagawa sa akin to?" Tanong ni Sam. "Dahil sa pamilya mo, nagdusa ang mga magulang ko. Lahat ng pangarap nila para sa kuya ko. Gusto nila ako magpatuloy. Alam mo ba kung gaano kahirap yon?" Tugon ni Cholo habang patuloy pa rin sa pag-atake. "Matagal nang patay si Lolo. Kasama na niya sa hukay yung lahat ng nagawa niya sa pamilya mo." Wika ni Sam. Patuloy pa rin ito sa pag-iwas. "Pero yung pinsala, nananatili pa din. Nagdusa ako ng dahil sa tatay mo. At dahil patay na siya, ikaw naman ang isusunod ko." Wika ni Cholo habang lalong lumalakas ang galit.
Nagawa mo na ang gusto mo. Ano pa bang kulang? Kinakain ka lang ng galit at hindi mo lang kayang tanggapin ang mga nangyari kaya ka ganyan eh. Tugon ni Sam. Pilit pa rin niyang inaabot ang puso ng kaibigan. Hindi yan totoo. Hindi pwedeng mamuhay ka ng masaya samantalang ako miserable. Dapat pareho lang tayong dalawa eh. Wika ni Cholo. Patuloy ang kanilang paglalaban. Bawat isa ay puspusan sa pagtatanggol at pag-atake. Sa isang iglap, nagawang masaksak ni Cholo si Sam. Ngunit nagulat ito nang hindi tinablan si Sam. Ang medalyon na ito, pamana pa sa akin ni Lolo Ipo. Kaya pasensya na. Hindi mo ako matatalo, Cholo. Wika ni Sam habang hawak ang medalyon. Ngunit hindi pa rin nagpatinag si Cholo. Muli siyang sumugod kay Sam na puno ng galit at pagkasuklam. Walang kapangyarihan na makakapigil sa akin ngayon, Sam. Wika ni Cholo habang sinusubukang agawin ang medalyon. Naiiwasan ni Sam ang bawat pag-atake ni Cholo. Ngunit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Patuloy siyang umaatras at nagtatangka na makausap ang kaibigan. Cholo, pakiusap lang. Itigil mo na to. Hindi na natin kailangan pang ipagpatuloy ang alitan ng pamilya natin. May pagkakataon pa tayo magbagong buhay. Pagsusumamo ni Sam, umaasang maririnig siya ng kaibigan. Ngunit tila nabingin na si Cholo sa mga salita ni Sam. Ang puot sa mga mata ay lalong lumalim. Hindi mo ba naiintindihan, Sam? Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Tugon ni Cholo. Nagulat si Sam nang bigla itong magpalit ng anyo. Cholo, pakiusap. Tignan mo ang ginagawa mo. Hindi ba natin pwedeng kalimutan na lang ang nakaraan? Patawarin mo na ako. Patawarin mo na lang ang pamilya ko. Patuloy lamang sa pagmamakaawa si Sam. Ngunit tila walang paki si Cholo sa pakiusap ni Sam. Hindi nagbago ang ekspresyon. Patuloy siya sa pag-atake ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat galaw niya ay puno ng galit. Tila wala nang makakapigil sa kanya. Sa huling pag-atake ni Cholo, nagawang patumbahin ni Sam ang kaibigan. Napatay niya si Cholo. Ngunit hindi madali para sa kanya ang nagawa. Nagtapos na ang kanilang laban. Ngunit sa puso ni Sam, nadama niya ang bigat ng pagkawala ng isang kaibigan at ang pagkakaroon ng kapayapaan mula sa mga kasalanan ng nakaraan. Naglakad si Sam papunta sa kanilang bakuran, kung saan naroon ang malaking puno ng mangga. Doon hinanap niya ang katahimikan at kasagutan. Nakaupo ito sa lilim ng puno habang pinapakinggan ang mga huni ng ibon. Nagbabalik sa isipan ang mga alaala ni Lolo Ipo. Lolo, sana nahanap na ni Cholo ang kapayapaan na matagalan niyang hinahanap. Wika ni Sam. Maya-maya pa, narinig niya ang boses ni Matilda na tumatawag sa kanya. Bumalik ito ng bahay at nakita ang asawa na naghahanda ng agahan. Napangiti si Sam na para bang isang bagong simula ang pinagkaloob sa kanila. Magandang umaga, asawa ko. Kamusta ang tulog mo? Tanong ni Matilda habang inilalapag ang pagkain sa lamesa. Mabuti naman. Pakiramdam ko, mas magaan na ang dibdib ko ngayon. Parang nawala na ang lahat ng bigat. Tugon ni Sam.
Nagpatuloy ang kanilang araw na puno ng pag-asa. Nagpasya si Sam na magpatuloy sa pagtulong sa kanilang komunidad. Gamit ang mga natutunan mula kay Lolo Ipo. Ang medalyong pamana ni Lolo Ipo ay nagsilbing gabay at inspirasyon para sa kanya. Nagpapaalala ng kahalagahan ng pagpapatawad at paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Sam na unti-unting nagiging maayos ang lahat. Napuno ng pag-asa ang puso. Alam niya sa tulong ng pamilya at mga kaibigan, makakayanan niya ang lahat ng parating na pagsubok. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Rino. Taong 1986, Tanhay, Negros. Si Rino ay apo ng isa sa pinakabihasang albularyo sa bukid ng Tanhay. Nagngangalan itong Pasyo. Ang lugar nila ay malapit na sa Pamplona. Alam ng mga taga-Negros ang lugar. Mailalarawan na masukal na gubat. Ayon kay Rino, dahil puro kabukiran sa kanilang lugar, dinadayo pa nito ang baybayin ng Tanhay upang makakalap ng mga kabibe. Minsan naman, nangingitang o lumalaot ang matanda. Meron itong bangka na iniwan sa kaibigang nakatira sa baybayin ng Tanhay. Karaniwan na rin sa mga matatanda ang bisyo ng nganga o sa Bisayang salita ay tilad. Hinding-hindi nauubusan ng apog ang matanda. Ginagawa nitong apog ang mga nakukuhang kabibe. Sinusunog hanggang sa maging abo. Ito ang pangunahing kasangkapan sa nganga. Nilalagyan lang ng tabako, buyo at buto ng betel nut. Dagdag pa ni Rino, hindi pa ito nakukontento sa tama ng nganga. Nilalagyan pa niya yon ng siling labuyo para mas lumawak ang puwersa. Sa kabila ng pagiging abala ng matanda sa pananagat, paminsan naman ay dinadayo ito ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Naaalala pa noon ni Rino na may taga Bohol at Cebu na dumating sa tahanan upang magpagamot. Madalas na nagiging pasyente na matanda. Yung mga dinadapuan ng hindi pangkaraniwang sakit. Yung mga nabati, naaswang, naingkanto, namatanda at namalediksyon. Basta kinakasangkutan ng mga bagay na nabibilang sa ibang dimensyon. Malugod itong tinatanggap na matanda. Ngunit tinatanggihan ng matanda ang mga taong nagkakaroon ng normal na sakit at pinapagalitan. Dahil bunga ito ng pag-aabuso sa katawan. Yun namang mga napapagaling gaya ng normal na dasal. Kagaya ng nasapian ng kaluluwa. Hindi din tinatanggap ni Lolo Pasyo. Dahil ayon sa matanda, hindi siya ang nararapat lapitan. Madali lang naman maiiwasan at mapapagaling ang paggambala ng kaluluwa. Basbas, pagdarasal at kahit sariling pagsisikap, kaya itong gamutin. Pero yung mga malubha na kinabibilangan ng mababangis na kampo ng dilim, pati na rin ang lamang lupa, ito ang tinututukang maigi ni Lolo Pasyo. Hindi yun na idadaan sa normal na dasalan at sa halip ay ginagamitan na ng lihim na aral na manggagamot. Kinikilatis muna na matanda kung anong karamdaman ng pasyente. Sa oras na malaman na kung anong elemento ang dahilan, may mga kaukulang proseso ang matanda. Ngunit ang pinagtataka noon ni Rino, hindi nawawala kay Lolo Pasyo ang paggamit ng apog. Naiisip noon ng binata,
Baka ang apog ay isang gamot sa mga hindi pangkaraniwang sakit. Isang araw, papaalis na sana si Lolo Pasyo papuntang dagat. Ngunit bigla namang sumama ang panahon. Kumulimlim ang kalangitan at narinig ni Rino ang kakaibang tinig mula sa ihip ng hangin. Ayon sa binata, para itong taghoy ng mga kaluluwang nagsusumamo sa impyerno. Nakita niya si Lolo Pasyo na nakadungaw sa bintana at napakaseryoso ng itsura. Nang mga sandaling yon, abala ang mga magulang at kapatid sa pagpupugas ng buto ng mais doon sa sariling bukirin. Siya lamang ang naiiwan sa tahanan kasama ng lolo. Maya-maya lang, umiling si Lolo Pasyo at sinabing, Ay nako, kung kailan ako lalakad tsaka naman dadating tong malas. Alam mo ba po, ang ganitong pahiwatig ng kapaligiran, may nalalagay sa panganib. Kung hindi sa atin may pupukol, maaaring sa mga kapitbahay natin. Pero sa tingin ko naman, aminado ko na mukhang sa atin tatama ang malas. wika ni Lolo Pasyo. Nalabis namang pinagtaka ni Rino. Tinanong ito ng binata dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi na matanda. Sa pagpapatuloy ng mga salaysay na matanda, dahil sa kakayahan niyang manggamot, hindi maiiwasan na magkaroon siya ng kalaban sa dami ng nakabangga. Katulad din niyang may kaalaman, kagaya na lamang ng mga mangkukulam na pinaparusahan niya. Hindi naman noon nakapagsalita si Rino, sapagkat hindi niya malaman ang sasabihin. Hindi pa naman bukas sa binata ang ginagawa ni Lolo Pasyo. Biglaan na lamang itong nabalisa. Tahimik na lumabas ng tahanan dala ang sisidla ng nganga. Tumungtong sa nakaumbok na bato sa dulo ng bulwagan. Hindi naman na ito pinagtuunan pa ng pansin ni Rino. Ngunit mahahalata sa kinikilos ni Lolo Pasyo na meron itong malaking problema. Ito ang palagi niyang nakikita sa matanda, lalo na kapag mabigat ang loob. Samantala, pinili na lamang ni Rino na tapusin ang mga ginagawa. Hinihiwalay niya ang iba't ibang damo at dahon ng puno upang ipakain sa mga alagang kambing at baka. Malapit nang magtanghali na mga oras na yon, bigla na lamang nagpaalam ang matanda na tutuloy na ito sa dagat. Sinita naman ito ni Rino sapagkat tanghali na. Baka gabihin ang lolo sa pag-uwi. Sinabi naman ni Lolo Pasyo na doon lamang siya sa dalampasigan at hindi na lalaot. Wala nang sinabi pa ang binata. Inihatid na lamang ito ng tingin habang papalayo sa lugar. Pagsapit ng hapon, nakapagtatakang bumalik kagad si Lolo Pasyo. May dala itong maduming supot at marumi rin ang kasuotan. Tila nakipagpuno ito sa putikan dahil nababalot rin ng putik ang suot na pantalon. Ay, ang aga niyo po nakabalik lo ah. Pero ang dumi niyo naman. Ano po bang laman ng bitbit niyong supot? Tanong ni Rino. Mga alimango, maliliit lang pero marami. May paghahandaan kasi ako apo. Tugon ni Lolo Pasyo. Oh, paghahandaan? Maghahanda po kayo na makakain. Masarap po yan ah. Teka, ang dami nga. Wika ni Rino. Parang ganun na nga po. Pero may mas malalim pa akong dahilan. Dagdag na matanda. Tumango lamang si Rino. Masaya ang binata dahil muli siyang makakakain ng alimango. Nang mga sandaling yun,
Mabilis niyang inasikaso ang mga hayop dahil susunduin niya pa ang mga magulang at kapatid. Kailangan ng mga ito ng tulong dahil meron silang dala na bigas pag-uwi. Nga pala, ang bahay nila Rino ay masasabing napakalayo kung ikukumpara sa kasalukuyan. Bagaman may mga payak na bahay naman ngayon, pero ang kanilang tahanan ay mukhang katutubo ang disenyo. Kugo ng bubong, pati na rin ang mga dingding na inipit ng patpat pero may kalakihan. Malapad at may 2 silid na may sala at napakagandang beranda. Nasa likod ang abuhan na madalas na tambayan ni Lolo Pasyo, lalo na kapag gumagawa ng apog. Kinagabihan, habang kumakain ang lahat, panay naman ang sabi ni Lolo Pasyo na ayusin ang pagligpit ng mga talukab ng alimango. Huwag itong itatapon at ipunin sa supot. Kaya matapos kumain, kinuha ni Lolo Pasyo ang mga talukab ng alimango. Isinalin ang mga ito sa batya at nilinis. Pagkatapos malinis, pinatuyo at sinuksok sa kawayang kisame. Nagtataka si Rino nang makita ang ginawa ng matanda. Napansin din niya ang kakaibang reaksyon ng ama na nagngangalang Jigoy. Nakatitig lamang ito kay Lolo Pasyo. Mahahalatang nag-aalala. Dumungaw pa si Tatay Jigoy sa bintana. May kung anong sinasabi na tila natatakot. Nilapitan na ni Rino ang ama. Nagtanong kung ano ang nangyayari kay Lolo Pasyo. Tila sobrang nag-aalala ito. Panganib anak, naghahanda ang lolo mo. Hindi ka maniniwala kapag pinagpatuloy ko ang mga sinasabi ko. Maiging magpahinga ka na. Bukas isasama na kita sa bukid at kapatid mo naman ang maiiwan sa bahay. Wika ni Tatay Jigoy. Dala ng mga katanungan sa isipan, pinili ni Rino na patuloy na magtanong. Sinabi ng binata na paniniwalaan niya kung ano man ang sabihin ni Tatay Jigoy. Basta malaman niya lamang ang totoo. Minsan nang nakabangayan ng lolo mo ang 2 mabangis na aswang sa magkaibang taon. Maselan ang dahilan ng isa, habang yung isa naman, ginagambala ang nanay mo. Naalala ko noon, kakasilang mo pa lang. Kinulam ang nanay mo at napag-alaman ni tatay na yung mangkukulam may aswang din. Ganyan na ganyan ang ginawa ng lolo mo noon. Naghanda siya ng mga talukab ng alimango para gawing apog. Hindi ako maaaring magkamali. Kakaiba ang kilos niya at talagang kahina-hinala. May bantas sa pamilya. Anumang araw mula ngayon. Pagpapaliwanag ni Tatay Jigoy. Naalala ni Rino ang sinabi na matanda kanina. Ito pala ang tinutukoy niya kaninang hapon. Paghahanda pala ito sa haharaping kalaban. Bagaman hindi pa naniniwala si Rino sa aswang, naging kumbinsido ang binata sapagkat hindi naman lingid sa kanya na manggagamot si Lolo Pasyo. Wala nang nasabi pa si Rino na ilalarawan na niya ang maaaring maganap. Nasisigurado niyang hindi ito magiging maganda dahil sa muka at reaksyon pa lamang ni Tatay Jigoy. Masasabing delikado ang mangyayari. Kinabukasan, buong akala ni Rino ay matutuloy sila sa bukid kaya maaga itong nagising. Subalit lahat ng miyembro ng pamilya nanatili na lamang sa tahanan. Ang kapatid niyang lalaki ay abala sa pagtatahi ng tsinelas, habang ang mga magulang naman seryosong nag-uusap. Alam niyang pinag-uusapan na ng mga ito ang nakabadyang panganib. Pumunta siya sa likod ng tahanan. Naroon si Lolo Pasyo sa abuhan.
Hinihipan ang nagbabagang uling at panay ang tingin sa paligid. Nang makita siya na matanda, kinawayan siya nito at pinalapit. Kaagad namang lumapit si Rino. Nararamdaman na niya ang kaba ng mga oras na yon. Dahil alam niyang may sasabihin ang matanda. Hindi nga siya nagkamali. Huwag kang pag-alagala, apo. Sinabihan ko na din ng mga magulang mo. Di ba dapat nasa bukid kayo ngayon? May mga bagay talaga na sadyang mahirap ipaliwanag. Wika ni Lolo Pasyo. Hindi nakagalaw si Rino at kitang-kita sa mukha ang pag-aalala. Dahil po ba sa aswang, Lo? Sinabi na po sa akin ni tatay kung anong ibig sabihin ng paghahanda nyo. Dati ba, Lo? Ano po bang nangyari? Tsaka bakit po kayo nag-aapog sa alimango? Tanong ng binata. Kasabay ng pagtulong sa lolo sa ginagawa. Mabuti naman at may ideya ka na sa mga nangyayari. Alam mo, apo, nakapatay ako ng aswang na mangkukulam. Hindi ko na malaya noon na isa sa mga pasyente ko ay aswang. Napakagaling magtago ng katangian. Nagmamasid lang pala sa bahay noong hindi ka pa naipapanganak. Hanggang sa naisilang ka at mas lalong naging mabangis. Magaling siya pero mas mautak ako. Diyan sa babaan namin nilibing ng tatay mo ang napatay kong aswang. At may isa pa pero maselan ang dahilan. Wika ni Lolo Pasyo. Kinulit pa ni Rino ang lolo para mas maintindihan pa ang sitwasyon. Hanggang sa sunod naman niyang natanong ang isa pang aswang na napatay. Maliban sa napatay kong aswang dahil sa panggagambala sa nanay mo, may isa pa. Asawa ng kapatid ng lola mo na si Puran. Niyanggaw siya ng asawa niya at hindi kalaunan. Bigla na lamang nabaliw. Akala ko noon, taliwas sa asawa niya ang pagyayanggaw kay Puran. Kaya yon, ginamot ko at sinubukang pugsain ang asawa niya. Kung sino man ang yumanggaw, ang makakapagpagaling lamang sa biktima ay ang pagpatay sa salarin. Pero nagkamali ako. Hindi pala labag sa kalooban ni Puran ang pagkakayanggaw sa kanya. Siya mismo may kagustuhan dahil sa pagmamahal sa asawa. Pero napatay ko na ang asawa niya po. Matindi ang pagsisisi ko noon at dapat hindi na ako nang himasok. Alam ko maghihiganti si Puran. Dati kumpiyansa ako. Dahil baguhan pa lamang siya sa pagiging aswang. Pero ngayon lang, nalaman ko na siya ang dahilan ng mga kakaibang pahiwatig sa paligid. Tayo ang punterya. Kailangan ko yung pigilan na po. Hindi niya ako mapapatawad. Nagpalakas siya na nagpalakas para matumbasan ang kakayanan ko. Ilan na rin ang nagreklamo ng pangaaswang at siya ang dahilan. Gusto lang pala niyang mamarkahan ng bawat galaw ko. Alam niyang sa akin magpapagamot ang mga ginagambala niya. Mahabang paliwanag ni Lolo Pasyo. Sa pagpapatuloy na matanda, dito na unti-unting nabibigyan linaw ang isip ni Rino. Pagaman para sa kanya, may kasalanan ang lolo pero hindi ito ang dahilan upang pumanig siya sa kalaban. Kahit kapatid pa ito ng lola, kampun pa rin yon ng dilim at maraming napinsala. Isa na lamang ang palaisipang tumatakbo sa isip ni Rino. Ano kayang gagawin ni Lolo Pasyo sa apog ng alimango? Kaya naman, nagtanong muli siya sa matanda. Subalit hindi na ito nagsalita. At sa halip ay bigla na lamang nanahimik habang hinihiwalay na ang apog doon sa apoy. Kinagabihan, nagpaalam si Lolo Pasyo na aalis siya ng tahanan. Huwag munang lalabas ng bahay sino man sa kanila. Dagdag na matanda, kailangan nilang manatili sa tahanan upang maging ligtas.
Hindi naman nagsalita pa ni isa sa pamilya. Sumang-ayon na lamang ang lahat sa sinabi na matanda. Maliban sa reaksyon ng mga mukha na sobrang nangangamba, lalo na yung kapatid ni Rino. Nakakapit na ito sa nanay at nanginginig ang katawan. Pagkaalis ni Lolo Pasyo, kaagad nilang sinara ang pinto at mga bintana. Kasabay ng paglamig ng hangin na nanunuot sa kanilang katawan. Habang si Tatay Jiboy naman, nakita ni Rino na nagtangkil ng itak. Sumilip pa sa siwang ng bintana. Habang ang nanay at kapatid naglatag na may higa ang sako doon sa sala. Nakaangat ang dalawang silid sa lupa na kasya ang tao kapag umapang sa ilalim. Kaya mas pinili nilang sa sala na lamang matulog. Ayon kay Tatay Jiboy, pabor ito sa aswang dahil kakasya sila sa siwang. Sinabi ng ama na may umaaligid ng aswang sa paligid. Ngunit hindi ito pangkaraniwan. Isa din itong mangkukulam na napakagaling magtago. Nakakasulasok ang amoy ng paligid at may mga ingay ng halakhak sa malayo. May hahalintulad ito sa unang napuksa ni Lolo Pasyo. Isang uri ng aswang na tinatawag na kaskas. Naiisip na noon ni Rino kung ano kayang ginagawa ng lolo ng mga oras na yon. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng boses sa labas ng pinto. Naroon na si Lolo Pasyo. Sinasabing buksan ang pintuan. Kagad naman itong pinagbuksan ni Tatay Jigoy. Pawis na pawis ang matanda na tila galing sa mahabang takbuhan. Wala namang nagtanong ni isa sa pamilya. Binagmasdan lamang nila ang ginagawa na matanda. Nagbungkahi si Lolo Pasyo kay Tatay Jiboy na magkumpol silang lahat sa iisang banda. Sa gitna ng tahanan, ginawa naman nila ang sinabi na matanda. Kitang-kita ang tensyon ng lahat sa tahanan dahil sa kilos ni Lolo Pasyo. Hindi napigilan ng ina ni Rino na mapaiyak. Bigla na lamang may kumalampag sa dingding ng tahanan na tila hinahampas. Nahawi ang dingding na kugon. Nagkaroon ito ng butas. Maniwala man kayo sa hindi, may umusli sa butas na tila nguso ng aso. Kitang-kita ng lahat ang malalaki at matutulis nitong mga ngipin. Hanggang sa pinilit na nitong ipasok ang kabuuan ng ulo. Dito na silayan ni Rino ang malapaniking mukha ng nilalang. Patulis ang tenga. Ang mga mata ay nagbabaga na tila liwanag na galing sa uling. Sinenyasan ni Lolo Pasyo ang pamilya na wag gagawa ng ingay. Ilang segundo lamang ang lumipas. Umatras na ang ulo ng aswang. Ngunit nagpahabol pa ito ng isang malakas na hampas. Kaya naging dalawa na ang butas sa dingding. Pinipigilan ng ama ang sarili na gumawa ng anumang hakbang. Gustong-gusto na nitong lumusob at nakahandang ihataw ang itak na nakatangkil. Maghulos dili ka, Jigoy. Hindi yan tatabla ng kahit anong itak. Kahit matalim pa yan na itarak mo sa lupa, wala yang panama sa kanya. Wika ni Lolo Pasyo. May kung ano itong ginuhit sa sahig gamit ang patpat. Sabay dampa ng dalawang kamay doon sa guhit. Paulit-ulit na sinasampal ni Lolo Pasyo ang sahig at dingding. Tumitingala kasabay ng kakaibang salita. Halos nabubuhol na ang mga salita sa sobrang bilis ng pagkakabanggit. Ilang sandali pa, nakita ni Rino na dinampot ni Lolo Pasyo yung apog mula sa talukab ng alimango. Itinapat yon sa bibig at hinipan na malakas. Sumambulag sa loob ang alikabok ng apog. Napakasakit sa balat ayon kay Rino. Maanghang na tila tinutusok ka ng karayom. Hiniram ni Lolo Pasyo ang itak kay Tatay Jigoy. Pagkabot ng ama, pinaligo ni Lolo Pasyo ang apog doon sa itak. Maniwala man kayo sa hindi, habang ginagawa yun ni Lolo Pasyo,
Nakarinig si Rino ng tila kinakatay na baka sa labas ng tahanan. Hanggang sa Hindi ka makakatagal sa bisa ng apog mula sa alimango, Puran. Sinasabi ko naman sa'yo na hindi ko sinasadya yon. Gusto lang sana kitang tulungan habang nasa proseso ka ng pagkabaliw. Malay ko bang ginusto mo palang maging aswang? wika ni Lolo Pasyo. Nagkukumahog itong lumabas ng tahanan. Kagad namang sumunod si Tatay Jigoy. Dahil malakas ang kuryosidad. Sumunod na rin si Rino sa ama. Doon sa likod sa bandang kusina, kitang-kita ni Rino ang aswang na gumugulong sa lupa. Sobrang nakakakilabot ang kabuwang itsura ng nilalang. Nakabaliktad ang mga binti nito na parang kambing. Umuusok ang katawan na pilit namang pinapagpag ng aswang. Hindi makapaniwala si Rino sa mga nakikita. Nakatulala. Nanginginig ang katawan na tinuuto sa sariling tumakbo. Pero nanatili siya sa lugar. Minamasdan niya lamang si Lolo Pasyo habang nakadipa at hawak ang itak. Ilang sandali pa, hinataw ni Lolo Pasyo ang aswang. Ngunit mga isang dipa ang layo at hindi pinapalapat ang patalim. Nakikita ni Rino ang pagbawala ng nilalang, kasabay ng pagdaing at pagsusuka ng dugo. 3 beses itong ginawa ni Lolo Pasyo bago pa sumuko ang aswang at nagmakaawa. Nagpakilala si Puran, ngunit tumugo naman si Lolo Pasyo na kilala niya ang aswang. Unti-unti na itong nag-anyong tao. Naririnig pa ni Rino ang paglagutok ng mga buto ng aswang. Kinilabutan ang binata habang nagpapalit ito ng anyo. Mahaba ang buhok at nakahubot-hubad. Sinabihan ito ng matanda na tapusin na ang bangayan, sapagkat wala namang patutunguhan kung sariling kaanak lang din ang kaalitan. Dagdag pa ni Lolo Pasyo, huli na nang malaman niya ang kagustuhan ni Puran. Napailing na lang noon si Rino. Pinaalis na ng matanda ang aswang at sinabing, huwag nang uulitin ang pagtatangka. Dito na bumaba ang tensyon sa tahanan. Pero humanga si Lolo Pasyo sa katangian ni Puran. Hindi basta ang ginawa nitong pagmamanipula sa paligid. Alam niya sa sarili na pinaghandaan talaga ni Puran ang lahat. Ganoon din si Rino. Kung walang panlaban ang pamilyang sinalakay ng aswang, malamang sa malamang ay may nangyari ng hindi maganda. Ipinaliwanag noon na matanda kung bakit siya lumabas ng tahanan. Ang sabi nito ay nilagyan niya ng apog ang paligid dahil nakapasok na ang aswang sa lugar, upang hindi ito makatakas sa oras na mahuli ni Lolo Pasyo. Nalaman ni Rino ang gamit at halaga ng alimango, dahil na rin sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag sa kanya na matanda. Ang alimango ay likas na pangontra sa aswang, lalo na ang sipit na nilalagay niya sa pinto, bintana, at iba pang parte ng bahay bilang proteksyon sa elemento. Pero ang pinakamalakas, kapag sinama na ito sa palipad hangin, isang uri ng pulbo na tinatawag na apog mula sa alimango. Nagpapasalamat ako sa nagpadala ng ating kwento. Siguro ang opinyon ko lang dito sa kwentong ito, no? Dapat alamin muna natin ang mga bagay-bagay bago tayo gumawa ng aksyon. Katulad sa ginawa ni Lolo Pasyo. May ginawa siya na isang bagay at napatay niya yung asawa ni Puran. Kung nalaman niya sana ng mas maaga, di sana hindi na sila nagkaganon. Pero hindi din niya alam kung ano ang mangyayari kapag hindi niya yung ginawa. Kayo, ano ang reaksyon nyo sa ating kwento? Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.